sa pagninegosyo, tungkol sa pera, tungkol sa time, tungkol sa emosyon. Dapat tandaan tayo sa time and emotion management. Dapat na-test na natin ang ating emosyon. Get too excited, man tayo to worry. Dapat nagdaan tayo sa stress test. Diba? Gagamit lamang tayo ng pinakamatinding common sense. Common sense decision making. Gamit lang tayo ng common sense and decision making. Yung pinaka-sharpest, pinaka-rapid na action and execution. Lahat ng thoughts, visions, detection, prediction, projection, lahat gagamitan ng pinakamatindi lamang at matalino lamang na common sense and decision making. Pinakamatindi at matalino pang-control ng emosyon. Get too excited man kayo o too worried. Kinakailangan marunong tayo mag-value ng oras. Kapag sinasabi tayo na mag-value ng oras, ganitong klaseng pag-value ng oras. Yung 24 hours, okay? Ano na, yung 24 hours na pag-value ng time dito, yung 1 year, gawin mo lang ilang months. At yung ilang months, gagawin mo weeks. At yung ilang weeks, gagawin mo days. At yung ilang days, gagawin mo hours lang. At yung ilang hours ay gagawin mo minuto. At yung ilang minuto gagawin mo segundo. At yung ilang segundo gagawin mo wala na. Paging effortless na. Kumbaga isa-summarize mo lahat. Isa-summarize mo lahat para ma-maximize natin yung ating full potential. Remember, kung ano yung nakita nyo sa YouTube, kung ano yung nabalitaan nyo sa peso cost averaging mula sa kung sinong Ponce Pilato, kung sino-sino, okay? Kahit ano pang kilalang grupo yan o whatever, hindi ko siya sabing pangit o palpak, pangit o ano lang. Ito na sabihin, bumasi kayo sa sarili yung fundamental and technical analysis. Huwag kayong magre-rely sa live stock forecast o live stock tips ng kung sinong Ponce Pilato, kasama na ako doon. Okay, kilala mo yung mga tao na yun o hindi. Kasama na ako doon, huwag kayong magre-rely doon. Pagkakaroon ko, ano ba bibili ko doon sa mga bagay mo na? Kaya nga kayo nandito para mag-aral ng formal at literal process kung paano mag-policy, kung paano yung tamang thinking sa stock trading or peso cost averaging. Na kung saan, kung ang TRC ay may sum table na kung saan strategic averaging method, may Alex Ponce, may Alex Ponce, systematic, strategic, peso cost averaging. Ang peso cost averaging na sinasabi ko dito ay lumalabas na para lamang tayong kumuha ng CC. Tapos maghihintay tayo at least mga 45 days. Para lang ng 45 days na ito. Tapos ang kitaan dito sa systematic strategic peso cost averaging ay higit pa sa 1 peso ang pwedeng kitain na pwede maglaro sa MA 10. Pwede tayo maglaro lang sa MA 10, MA 15, MA 20, MA 30, MA 30, maximum na yung MA 90. Pag sinabing MA, yung N ay range. Yung A, average. Tapos yung base. Yung numero, base. Yan ang mga waiting time para kumita ng 1 peso kata per share. Ngayon, kung makikita ngayon natin dito, mga kantangang kita na pinapakita kong peso cost averaging dito. Isipin nyo na lang, ha? Bumasi na lang tayo sa 20 cents per share times 10,000 shares. Kita tayo ng 6,000. Isang sabit, maraming kita 6,000. Pwede mangyari yan within minutes, hours, or days. 30,000 shares sa 20 cents pa lang, 6,000 na. Isang sabit, isang bitaw. Gawin mo ngayon sa loob ng isang buwan, dalawang sabit, dalawang bitaw, and ito sa view. Itong isang sabit, isang bitaw na to, sa loob ng isang taon, meron ganito.
sa 30 cents per share. Doing systematic, strategic, peso cost averaging. Hindi ka pwede tinutulong sa inyo yung peso cost averaging na long-term investment na pagsunod ng kuha kang kitaan. Tapos, dahil itutulong doon, blue chips. At itutulong yung blue chips, lalo na yung mga member na ito. Yeah. Bali yung thinking, kayo pag bumili tayo ng klaseng blue chip, tapos nakaprasi lang yung kapital, ay sabihin pa natin $500,000 pa yan, tapos pinabibili pa ng blue chips, matatagal lang kayo, bumili ka ng financial sa bank categories, sa practice categories, at buying at ano naman. Kung hindi nyo alam yung ginagawa nyo, matutulog yung 500 o 1 million yung puhunan. Matutulog yun. Hindi sa lahat ng panahon ay bibili tayo ng blue chip. Hindi rin lahat ng blue chip ay mamahalin. May blue chip din na mumurahin. At tulad ng blue chip na to. Yeah. Magkano lang yan. 3 pesos something lang yan. Diba? Ngayon, isipin niyo sa 30 cents pa lang, times 30,000 shares, isang sabit, isang bitaw, sa loob isang buwan, 9,000 ka na. Sa loob na isang taon, 108 na. Kung OFW ka, diba? Kung OFW ka, imagine mo by 3 years ng contract. May 3 pesos neto. Boss, ano ibig sabihin ng isang sabit, isang bitaw? Ibig sabihin, isang buy, isang sell. Diba? Isang pasok, isang labas. Profit per share. Per share, yun. Profit Ilan sa tao? Yes, profit yun. Isipin nyo, 30 cents lang ang kitain per share. At 30,000 shares, kita ka na 9,000. Isang bili, isang benta, saka isang buwan. Gawin mo ng 12 months yun, isang taon, meron kang 108. Pero yung sinasabi ko dito, ano always up, 50 cents times 10,000 shares, at 30,000 shares, 15,000 per month. Isang buy, isang sell. So, alam na isang taon, 180,000 pesos na. Meron kang 5 years contract bilang OFW, pwede kang dalawang beses ng 180. Nai-guess nyo? Pero, sa 50 cents per share na yan, kung lelat pa yan, nakitaan. Dito sa sinasabi ng systematic strategy, peso cost averaging o yung traditional na peso cost averaging na tulong sa inyo na kung sinong Ponce Pilato ang kilala o hindi kilala. Kung lelat pa yan, kumbaga, pang-bobo pa yan. Kaya nga sinabing peso cost averaging, ang ibig sabihin, ang kitaan may 1 peso pataas. 1 peso pataas. 1 peso times 30,000 shares, isang buy, isang sell, sa loob ng isang buwan, 30,000. Isang buy, isang sell, every month, sa loob ng 12 months, kita ka 360,000 pesos. May 3 years ka lang contract. 1 million may simple. Wala na masyadong too technical na nakaka-nose mo, nakakasira ng ulo kung magpe-peso cost averaging na yun. Pero yung peso cost averaging, yung di Alex Oswald. Alex Oswald systematic, strategic, peso cost averaging. Pag sinabi mo yung sum table sa strategic averaging method. Ang strategic, ang dahil sa systematic, may strategiya sa strategic. May systematic. May sistema. May sistema at may strategiya. Diba? Kaya, resources, systematic, strategic analysis ang pinakamaganda. So, usually sa tinutulong mong peso cost averaging na yan, laging kitaan talaga dyan mismo, hindi itong mga ilang centavo na to. Hindi yan, kahit all the way dito sa 70, ang laging kitaan sa peso cost averaging na sinasabi ko o kasi sinasabi ng traditional peso cost averaging, 1 peso pataas. Yan ang basic na kitaan sa peso cost averaging. Kinakailangan lamang ng pinakaintindi at matalino lamang na paggamit ng common sense and decision making, tama at pinakamatalino lamang na pagkontrol ng misyon. Kaya kung excited man kayo or too worry, 1 peso pataas per share ang kitaan. Gamit ng pinakamatindi at matalino common sense decision making, kontrolin ang inyong gusto. Kaya kung excited to worry, hindi sabihin mo, huwag masyadong mainipan.
sabi mo, inipin naman. Hintay naman tayo. Maghintay naman tayo. Okay? Mamadali ka. Pero kapag 5 years po, mamadali ka kumita agad. O kaya, gusto mo agad kumita ng malaki yan. Wala pa naman sapat na analysis namin dito. Hindi pa pwede, pero may mga bagay na kinakapag-hirapan na natin bago kunin. The more na kukuha natin isang bagay ng madalian, the more na wala kayo natutunan sa buhay. Lahat dapat pag-hirapan natin. Subukan mo, dinigay sa iyo, may pinagdaman sa iyo, hindi sa iyo, bawal na simula. Subukan mo, ikaw kumuha, no? Tignan natin. Ewan ko lang pakailan, tingatan mo yun. Diba? Ganun yun. So, nagiging yung ibig sabihin, katulad niya to, sa 2 years, pag 2 years ka dito sa 1 peso, tapos laging 30,000 shares ang pinapanatan mo. Sa kada isang taon, kumikita ka ng ganito. 2 peso doon gamitin, yan o. 2 sabit, 2 bitaw, sa loob ng 2 years. Kung halimbawa sa loob ng isang taon, 2 sabit, 2 buy, 2 sell, laging ganito tinaan. Ito kita mo, sa isang taon pa lang, 720K. Dito, sa sabit, 1 bitaw, 1 buy and sell sa loob ng isang taon. Dito, 2 buy and sell sa loob ng isang taon. 720. Isang taon lang, masama. May mga panahon, minsan, kunyari, 1 peso lang to. Kung tutusin, yung pinaka-basic lamang nakitaan, ang sinasabi ko sa peso ko, sabi ko, 1 peso. Eh, di ba sabi ko, 1 peso kataas. O, imagine mo na lang, kung higit pa sa 1 peso, ang kilita mo sa loob ng ilang panahon. Maaari sa loob ng isang taon na, sa loob ng isang buwan na to, kita ka lang ng imbis na 10,000, kita ka lang ng 15,000. Next month naman, kita ka ng 30. Next month lang, may chance na ganda yung kita mo ka. Ka-uplock mo yan. May fluctuation na nangyayari. So ngayon, para malaman mo kung saan pumunta yung pera mo, yung trend na higher trend at yung lower trend. So medyo parang pagano siya. Pero dito, medyo tumaas na yung kinikita mo. Ito na yung trend sa high, ito yung trend sa low, pati nakikita mo. Diba? Ngayon, kapag nagpe-peso cost average tayo, laging ganito tingin. Kunyari, ito yung high, yung pinaka-highest na presyo, at yung pinaka-lowest na presyo. Kunyari, gumagawin yung presyo. Kunyari, totally downtrend siya. Kunyari, halimbawa lang, tatanga-tanga tayo, nakabili tayo dito. Nakabili tayo dyan sa peso ko, pag bumagsak na yan, pili dito. Pag tumaas, wag, bumili. Pag bumagsak na yun dito, pili. Bumagsak na rin, pili. Pag tumaas, pag muna. Pag bumagsak, pili. Tapos pag bumagsak, pili. Tumaas dito, pwede ka nang bumili. Ang main goal mo dito, magparami. Okay? Magparami. Ang main goal mo sa peso ko, sabi. Magparami ng bilang ng shares. Tumaas pa kung bumili, bumagsak dito, pili. Bumagsak dito, pili. Tumaas pa kung bumili. Okay, pwede ka nang bumili. Tapos bumagsak dito, pili. Huwag mo lang bumili dito. O bumili ka dito, tumaas ko konti, pili ka ulit dito, tapos pili ka dito, pili dito. Next thing you know, ang average price mo. Diba? I guess nyo. Kasi, yung average mo dito, nandito. Yung bumili ko nito, yung average mo nandito. Tapos yung tumas mo yan, bumagsak, yung average mo, mahal nandito. Tapos bumagsak mo yan, yung average mo, mahal nandito. Tapos bumili ka ulit, mahal average price mo nandito. Tapos bumagsak ulit, mahal average price mo nandito. Tapos bumagsak, yung average price mo. Bumagsak ulit, nandito yung average price mo. Parang okay, dito. Tapos tumaas, bumili ka ulit, ang average price mo, tumasa naman ulit. Tapos bumagsak ulit, average price mo, dito naman. Tapos bumagsak. Next thing you know, nanggaling ka dito, tapos dito ko na-stop. Kapag too much supply, babagsak yung value. Kapag less supply, tataas yung value. So next, pag halos malapit na sa dito, sa 52 weeks do, ang next movement, tataas. Tignan nyo ito. Pagbagsak doon, tumatanggol. Yung pagtanggol, pag-bounce back na, yun ang taas. Yun ang taas pag-bounce back na naman. Kinakailangan bumagsak ang pressure para magkaroon tayo ng opportunity na kumita. Hindi pa pwede pataas. Hindi pa pwede pataas yan. Yung time period yun. So usually, yun nga, sinasabi ko ang sa systematic, strategic, peso ko sabi din, ang magiging time period dyan ay maaaring every 5 all the way maximum every
90. Up to 90 days waiting time. Tignan nyo ito. Up to 90 days waiting time. May system. Tignan nyo ito ha. June 20, 2016. Magkano ang rate ng MCP, Melco Crown Asia, Philippines? Ang pinaka-highest nito, na ang patakalan po, 340 sa araw na to, June 20. Ang naging average price ko, 303. So, ibig sabihin, bumagsak pa to mula sa maraming 330 o 340, tapos bumagsak pa sa all the way sa 3 peso. Naging average price ko ay 3 peso. 3 peso and 3 cents, di ba? June 20 yan, 2016, okay? Ano na babasa ngayon dito? Melco Crown Asia. 470, pinaka-highest na inabot dyan last time. Pinaka-lowest, na naging average ko, 397. Ngayon, anong panahon yan? Teka, kasi may ito. 465, na kung saan pinaka-highest niya, 470 inabot niya. Yung pinakita ko kanina may panalo 20 mil, yung isang stock account ng player ko mo. Kasi ito, another stock na player ko rin. Na minsan ilan siya, at inuha ko siyang pakitaan. Masample lang ko siya kung paano kumita. Nakikita nyo ngayon, magkano lang puhulan na ito. Lahat kasama yung gain, 21,995. Magkano yung total temporary gain? 5,000. 475 ang pinaka-highest na inabot ng MCP. Okay, 470 pala. Pero at this point, 465, ang average dito, 411, nakita ang 5,000. June, September 20, 2016. June, July, August, September. And May 90 days. Okay, 90 days, ha? Okay. Magkano yung average na tinignan natin kanina? Yung unang MCP pinakita ko. Di ba? Magkano yun? Di ba? Ang let lang, di ba? Sinodri na. Oh, ngayon, okay? Matapos ng 90 days, 470, paano, sabihin na natin, malamang bagsak yung 3 pesos yun. Sabihin na natin, sige, 163, 167. O, kahit natin nila ito, may 30,000 shares ko siya. Kasi yung mag-hangad kayo sa day trading, tapos ang mali naman, ang pangit naman, pambongong style naman yung action and execution, yung thinking, yung fundamental technical analysis nyo, kikita pa kayo. Damo na naghahangad kayo, damo na yung malaki. Damo na naghahangad tayo ng malaki, damo tayo mawala. Kumbaga sa isang kusina, nag-aaral ka, nagluluto ka, pero nagluluto mo, pero yung gamitan mo na andog sa taas. Bago mo makuha yun, kung kaano ka mo na, bakit yun na andog, ilagay mo dito. Ako nagluluto ka, gawin lang. Mas kanili. Kumbaga sa negosyo, huwag tayong maghahangad ng malaking transaction. Kasi mga malalaking transaction, magbibilang dito. Subukong malalaking transaction, bilangan mo ito, bilangan mo, tsaka bilangan mo ito, hindi mo na mabibilang. So sobrang dali. Baga, mag-isip Chinese. Mag-isip Chinese. Pagkatanya mo tayo yung pang Chinese. Parya-parya na. Yung parya-parya, takas na takas. Mag-a-adapt yung kakagaling. Kesa hanggang may malaking transaction. Pero, yung malaking transaction, bilang dito sa dalili ng ating pahalaan. Nakapahirapan mo. Bihira lang. Subukan mo maliliit. Diba turo ko sa YouTube? 10 cents lang. Ilang centavo lang. Pakikulit ko lang ha. Ano na may kita dito? Tulad na example ko. Tapos ito, dito, ang sabi ko pa lang, okay, maaga pa lang to, sabi ko, ang projection ko, ganito ang mangyari. Next day, ano nangyari? Yun nga, tumaas. Magkano kita ko ngayon? Tinira ko yung KWeb. Bilang 1,000. Diba? So ngayon, paano yung analysis ko? Sabi ko, ito, hindi na pupunta dito yung presyo, hindi na applicable, hindi na parang bumagsak pa dyan, tapos next movement, ito, sideways, tapos next movement, ang potential na gagawin, ganito, tumama. Diba?
So yan, matinding pag-aaral ang gagawin dyan para maisakatuparan niya, ma-master nyo. Hindi pa pwede yan sa isang tulog, ilang linggong tulog, isang buwan na tulog. Mahabang panahon yan. For life na pag-aaral. Kung traditional technical analysis sa charting ang pag-uusapan. Okay? Nai-guess nyo ngayon yung tungkol sa peso cost averaging. Ganun yun. Buwa ka ng system ngayon, wala mo, pinaka-maximum, every 90. Moving average sa 90 days. Baka makuha mo ito sa MA 5 lang, MA 7, MA 12, MA 10, MA 15, MA 20, MA 25, MA 30, MA 45, MA 90 lang. Para kumita ng mga ganong klase yung presyo. Pinakakulera na dapat kikitain dito sa systematic strategic peso cost averaging ay 1 peso a share pataas. Isipin nyo dito, an example ko na nga ng 50 cents. Isang buy a share sa loob ng isang buwan, 15 mil. Sa loob ng isang taon, may 180 ka. Di ba? So, dyan ang Ano yun? Paano mo ma-choose yung stock? So, para malaman niyo kung paano bibili na, yung literal na process, day trading man o peso cost averaging, yun ang pag-aaralan natin. Kung ituturo ko mamaya dito na literal process, yun din ang gagamitin dito. Kung baka yung mahabang process, Hindi may peso cost averaging, mahabang process. Pero sa day trading, nakalimutan ko. Ibig sabihin, isa lamang ang thinking. same process. Same process lang, pero may systematic strategy na plan. Gamitan ng pinakamatindi at matalikong common sense decision making. Bigyan ko pa kayo ng another example. So, excuse me, wala problema kahit downtrend yung bigla. Usually, the more na bumabagsak, the more na building. The more na bumabagsak cooler rent, ibig sabihin, on sale. On sale. Market. Ibig sabihin, dito pala sa word, yung sale, sale. Sumali ka na. Dito market, on sale. Di ba? Hindi on sale, on sale. Sumali ka na. Ay, sabit ka na rin. Di ba? So, hindi Yun. ka pala dapat mabuhay kung bumabagsak yung Kaya nga sabi for ko different things. gamitin ang pinakagamitin na ang pinakamatindi at magaling yung common sense decision making. Huwag golden rules, parang awa sa sarili. Huwag magpapadala sa emosyon. Kung excited man kayo o tumo, mag-isip muna. May mga tao kumikilos pero yung utak nila ibang to. Alam niyo yun? May mga tao ganun. May mga tao, basic common sense pa lang, ang hina. Pero piling yung ay ko wala ng patak. Nagkaroon din. Kung downtrend, kahit bigay 20 days, kahit bumabagsak yung presyo, huwag kang mag-worry. Hindi ka mag-worry. Tsaka isa pa, may usapan mamaya yung tungkol sa 52 weeks high and 52 weeks low. O kunyari, 52 weeks high niya ay 30 peso per share. Tapos pinaka-52 weeks low ay 1 peso per share. Kung nakikita mo naman palang downtrend na ganyan, ang gagawin mo ngayon, diba? Ganyan. Kunyari, takatan na kami dito. Pagbagsak, bahay. Pagbagsak, huwag muna. Pagbagsak, bahay. Pagtaas muna, huwag muna. Pagbagsak, bahay. Bahay. Sa demand and supply game, ito yung 100%. Demand and supply game, ito yung 0%. Kapag mataas yung supply, almost sa 100%, babagsak yung value. Kapag less supply, kapit sa 0%, magiging demand, tataas yung presyo. So, ibig sabihin na, sa ganyang klaseng demand and supply game, bumili ka sa 5, 10, 15, 20. Tapos yung 20, hanggang all the way dito sa 100, ang price improvement. Pero sa 100%, kung isipin ka na yung floor price, yung ceiling price, aabuti ceiling price. Kunyari na, nakabili ka dito sa may bewang. Diba? Nakabili ka dito sa may bewang, sabi yung 100%. Ay, isipin mo sa 100%, yung 100%, at yung 0%, nakabili ka sa bewang, dito ka na sa dito. Kunyari, nandito ka sa 10% sakto sa, kunyari, 25% sa tuhod, dito ka na lang. Kunyari, ang target price mo, dito lang sa 50%. Diba? Nakabili ka sa tuhod, dito sa 50%, kung kunyari, medyo nagighahamot ang konti, magighahamot ang hanggang 75 ka na. Huwag mo i-assume yung 100%. Kasi pag tumas supply,
babagsak yung value. Subukan mong lumaklap ng isang katutak na matatamis na pagkain. Too much volume of sugar sa katawan, babagsak ang inyong health. Pag tumatanda tayo, babagsak ang ating job opportunity at health. Pero kapag bata tayo, malakas ang ating resistensya. Malaki ang job opportunity at malakas ang ating resistensya. Dahil kasi yan, ang ibig sabihin, huwag kakalimutan ang demand and supply chain. Gagamitin natin yan sa buong aspect ng ating buhay. Kapag too much ang inaas mo, may magtatayo ng kamay. Paano i-analyze yung demand supply? Paano siya Hindi, ganito nga lang yan. Simple lang. Demand and supply chain, yung 0% yung pinaka-lowest. Yung pinaka-highest, yung pinaka-high 100%. So, ibig sabihin yun, yung fair value sa demand and supply chain, ang fair value, yung ika 50%. Pero dapat bumili ka, mas mababa pa dyan. Yung malapit sa 0. Para ba ganyan, yung malapit sa 0, mag-improve mo ganyan, huwag mo i-assume yung 100. I-assume mo na lang mga 50, 65, 75. Maximum 75. O 80. Minus Huwag sa 100. Huwag naman natin. Huwag ka na mag-iisip 85, 90, 100. Huwag mag-isip nun. Diba? Subukan mong mag-yosi ka ng dalawang paket ng yosi. Diba? Hilo ka nun. Diba? Pero subukan mong mag-yosi ka ng lang, kailan piraso. O kaya bumili ka ng isang kaha. Kada isang tapos mo, sumindi ka ulit doon. Tinahan mo lahat yun, yung 20 stickers, hindi na, hilo ka nun. Kasi too much, ikutin ang hinabot mo, ganun lang ang mangyayari. Diba? Yung supply sa dominant shares, saka yung demand, dominant shares. Ibig sabihin, kapag too much volume ang isang bagay, pabagsak. Kapag less volume ang isang bagay, tataas. Ay, Magiging in demand, tataas. Yun yung tanong mo, paano, pinari natin doon kami, paano natin malalaman na yung volume na yun is yun na yung mismo? Nasa maximum na siya na pa 100 ka. So usually, mamaya ituturo ko Ay, yun sa yung mga figure. Okay mo sabi. So, huwag na ako pinag-usapan. Ako sa ito dito. Excited. Masasabi ko lang, wag na. Body motion, magpapadala sa inyo. Kesa mag-ceremony. Tama rin si Danny. So, pag sinabi mo demand and supply, ito ang volume ng shares. Volume and share. Basta sa buong aspect ng ating buhay, kapag too much supply, babagsak. Kapag less supply, magiging hindi man tataas. Marami magkakandarapan, magpapatay, magtutulakan dyan. Kasi alam nila, magiging high value later on. Sa negosyo man, sa emosyon, sa relasyon, sa stock market, sa kung saan, lahat. Demand and supply game. Diba? Gamitan na natin ang pinakamatindi at matalinong common sense decision making. Yung sinasabi ko, lalo na Tagalog ka. Tagalog ito. Wala na masyadong nakaka-nosebleed. Super dali na. Wala na kayo marinig sa akin kundi mag-value ng time. Spend was ang ating 4 hours a day. Control ng emosyon, gamit ang common sense decision making. Hanggang sa matapos tayo, iyan pa rin sasabihin ko sa inyo. Siguro pag minessage pa ako, ganun pa rin sasabihin ko sa inyo. Hindi matatapos doon kasi yung kinakailangan nga eh. Sabi ko, yun ang kinakailangan. Tatawin sila ko dito. Okay, I guess yung mamaya ituturo ko. Sabihin na natin kunyari, sa peso ko sabi, January tapos December. Okay? Tumaas sa mga Sabihin natin 250 lang dito. Tapos after sa 12 months po, 750. Eh sa kakabing mo, taas ba? Parang katulad din siya sabi, Boss, huwag ka na rin umaga. Ako mo kasi siya sabi na, sa news, sa radio. Kahit pagkita ka ako, pilit na, tumaas, bilhin na. Tama rin yun. Yun yung regular, yung pangkulela na style sa peso ko sabi. Tumaas, bumaba. At anong klaseng economy shit na nangyayari sa globally. Either way, bili. Pero, siyempre, pag bumili ka dito, bumili ka dito, ang laban niyan, lahat ng presyo niya, pagpapantayin, kukunin yung average. Ngayon, bumili ka ng 250 dito, bumili ka ng 2 peso, 230, di ba? 205, ipapas lahat yung amount sa'yo at kukunin yung average. Ang nangyari, so January hanggang 7, ang naging average ko pala,
ang market price doon, 750. Pero naging average price mo, 5 peso. Nakikita ka, 250. Tapos nga, nakakulimbat ka ng 10K shares. O, diba? Itanong mo ngayon yung 250, tanong mo sa 10K share, o magkano pera mo? Diba? Ano pera mo? 50,000. Diba? Sa 2 peso, 20,000. Ito, 250, 25, saan pala? Diba? Ganun yung ano yun. Yung 2 peso, nakikita mo, itong sumobra dito kasi average mo. Ito lang. Ito lang yung average mo. Tapos ito yung market price. Ito. Gain. Tapos itataas ko sa may total shares. Ganun yun. Mamagiging sa peso cost averaging man or day trading man, bumili ka ng 250 rito. Next na bumili ka, pag bumili tayo ng stock, iisa lang yung stock para pagbunan ng average. Ang unang pagbili mo, kunyari bumili ka ng 250, ang unang pagbili mo, ang magiging average mo, rough estimation na 250, 60, 250, 35. Pag nagsasabi tayo ng 1 peso, ganito 1 peso. Yan, merong dash to digit. Very ano yan. Kapag may nakakita ka dito, ito consider pang 1 cents na yan. Pero kung nakakita ka mga 20 cents lang, mga 20 something lang, mababa to, mababa yung ano. Kung nakakita ang 50 dyan, ibig sabihin, equivalent to 1 cent. Pero kung nakakita ang mga 10 lang dito, 1 lang dyan, tapos 2, mababa yan. Okay? Pag dito, big deal na yan. Kung para consider 1 cent na yan, para magiging yun yan. I guess, no? Laging gano'n. Ngayon, ang thinking, unang pagka-average nyo, maaari current run average price nun, yan, uli kayo 250. 250, ang mangyayari nyo, may extra number niya. 250, 36, 250, 25, 250, 90, 210, mga gano'n. I guess, ibig sabihin. So ngayon, ang gagawin nyo, para mag-bulletin nyo yung average, para just in case na mag-bounce back ulit yung presyo, huwag kayong bibili ng mas mataas pa ganyan. Kunyari ang yung presyo, bili kayo, bumagsak, bili kayo ngayon ng 2 peso, kunyari bumagsak 2 peso, tapos bumagsak pa ulit, bili kayo ng 150, bumali, yun na. Huwag kayong bibili, mag-as dito, tapos bumagsak, pumasok yun dito, bumili. Hindi, laging kung ano yung unang binili, bumili kayo ng mas mababa pa. Yung pangalawang binili nyo, bumili pa kayo ng mas mababa na mas mababa pa ng mas mababa pa sa kung ano yung pinaka-most reset na binili nyo. O dito, ang average price, ang laging thinking ganito. 1 peso a share to 10 peso a share ang tinuturo ko sa inyo. Na gagamitin nyo itong foundation. Lahat na ituturo ko, simula sa kayo. 1 peso to 10 peso a share na stock bibili nyo. Bahala na lang kayo gumamit ng common sense, right decision making. Kung bibig kayo ng dikit pa ron, basta gagamitin niyo yung idea. Itong pader na to, para maging matatag to, bubukal, ng madali, madalagyan pa, akala ko ano pa. Tapos yung technical charging system, yun yung pang-finishing. So yung mga tuturo ko ngayon, starting from now, ito yung foundation. Kinakailangan to, mga parang basic lang to, para walang ano, pero ako magsasabi sa inyo, napakalaking bagay. Mag-start kayo sa baby step, all the way na maging advanced na kayo na. So ngayon, pag bumili kayo ng pang klaseng stock, yan, 250. Imbis na isipin nyo pa, kalulit ko, punta ka sa portfolio, kung kayo pa ang aking final average price, isa talaga na sa isip, plus 1 cents. Sabi, 250 to 1 time. 250 to 1. Pag yun ang ano, sabihin pa natin, yung total average mo, 250, 60, 250, 10, paano yun na yan? Hindi. Sa talaga na lang, 1 cent. Sa talaga 1 cent pa ng average. Tapos namin yun, gagawin natin. Kanyari, bumili tayo ng 2 peso. Paano mo kukuha yung average? Sa una, hindi mo makikita yung average. Sa unang pagkabili mo. Pupunta ka doon sa may tinatawag na trade process na para makita mo yung current running average. At doon babasa yun. Pero sabihin natin, may dalawa na, makakuha na tayong average. Saan yun sa COA? Mamaya, tutulong ko sa may trade part. So ngayon, 250, 2 peso. Dalawang buy lang ginawa, wala kang sell. Okay, para makita yung average, hindi ba mo, i-plus mo lang to. O, diba? I-plus mo ngayon, o, di 450. O, diba? Tapos, di-divide mo by 2 yan. Diba? Pag yung average mo, magkano ngayon? 2.25, diba? 4.25.
O halimbawa na lang, kunyari, naging tanga tayo, bumili tayo ng mas mataas pa. Diba? Kung kano magiging presyo ngayon yan. Ipag-plus mo lahat yan, i-divide mo by 3, ang magiging average mo na naman, 250 na naman. Pero kung bumili ka ng mas mababa pa dito sa ano, dito, o kaya, kunyari, nakabit ka ng 270, hindi 250, kunyari, nakabit ka ng 270, 260, hindi na naman dapat talaga, mataas, bababa. Just in case, bumagsak, kunyari, ito yung 100% sa demand and supply, ito yung 0%. Bumagsak, sinundan ko lang siya. Pero pag, kunyari, 13 peso, ang pinaka-highest, pinaka-lowest ay 1 peso. Hindi na babagsak sa saktong 1 peso yan. Maaaring sa 120 na lang, 130 na lang, 150 na lang, basta tataas na yan. Hindi na rin basta tataas sa 13 yan. Maaaring sa 11 na lang, maaaring sa 12 na lang, kaya sa 12.50 na lang yan, hindi na tataas. Pero sa 10 na yan, isa-assume mo na, nasa 10 ka na lang. Bili mo to sa 2, 3, 4, tapos yung benta mo dito. Lahat gagamitan ng pinakamatindihan at magaling ng process, decision making. Kasama yung tamang pag-control ng gusto. Boss, MA 90 pa rin ba gagamitin? MA? Ito, minuto, segundo, oras, araw. Ang pwede nyo dito. Mag-day trade man kayo o mag-peso cost averaging man kayo, ganito ang literal process. The same process ang gagamitin. Di ba nakita nyo naman yung video ko kanina? Yung livestock trading ko. Nakikita nyo naman, di ba? Minuto lang. Minuto lang. Alam ko na agad nasa yung support, nasa yung resistance. Alam ko na agad yung support, resistance. Alam ko na rin yung resistance base price sa araw na iyon. Alam ko na rin yung current running average price, alam mo na rin yan. Alam mo dapat yung support, resistance, base price, current running average price, alam mo na rin kung ito yung oversold ba ito or overbought. Diba? Overbought. Ganyan. Ngayon, para maintindihan natin yung ganung klaseng term na overbought and oversold, ganito yan. Position ng buyers. Position ng sellers. Tapos yung additional terms, ito, to match supply. Less supply. Sa ibang term, pag ang buyers ang naghahari sa bidding, babagsak yung presyo. Down trend ang mangyayari. Kapag yung sellers ang naghahari, tataas yung presyo. Up trend. Pag buyers ang naghahari sa daily trading, pag buyers ang naghahari, babagsak ang presyo. Kapag ang sellers ang naghahari, tataas ang presyo. Kapag ang sellers ang naghahari, consider oversold. Kapag ang buyers ang naghahari, consider overbought. Kapag sinabing overbought, babagsak. Less supply. Kapag oversold naman, tataas. Too much supply. Expected, pagkataas, pag-bounce back, pabagsak. Buyers ay overbought. Sa ibang conversion, less supply. Sa ibang conversion ulit, downtrend. Yung oversold, sellers. Sa ibang conversion, ang presyo pataas. Sa ibang conversion ulit, too much supply, malaki na tsansa, ito yung bumagsak ulit. Okay? Paano malalaman na oversold or supply? Mamaya natin yan. Physical. Mamaya natin alam. Pre, para ng mga tubig. Ganun yun. Mamaya
kailangan nyo kung paano yung design process na overbought, oversold, kung na lahat, bias man or seller. Kapag oversold, Pag oversold, too much supply, next thing you know, atin mo, tapos